kahit anong nararamdaman niya. Hindi po siya nagsasabi sa akin. Wala po siyang kulo. Sabi ko, anak, tinapig po siya ng 3 beses sa mukha. Hindi po siya gumagalaw. Sabi ko, nagdasal po ako. Kayo na po baala, Ama, sa anak ko sa oras na ito, kung anong magaganap sa kanya. Bagamat alam niyo kung anong kalagayan ko sa buhay. Kung hindi kayo lamang ang tunay kong maaasahan sa oras na ito. Salamat po sa Ama. Pinupuri ko po siya na siya tuluyang tunay na buhay. Siya ang ating malalapitan sa oras ng ating anumang dumarating sa ating buhay. Kaya walang hanggang pagpurit pasasalamat sa Ama sa bawat maganap sa aking buhay. Sa Kanya ko lang po talagang pinagkakaloob ito sa oras na ito. Siya ang nakakabatid, siya ang nakakaano kung nasa puso't kaisipan ko, kung hindi tanging siya lamang ang tunay na maaasahan sa oras na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po kapatid sa iyong pagbabahagi. Ang nakamtan po niya sa dakang ito ay katatagan, lakas ng loob. Sapagkat alam niyo po ba na ang bawat isa ay maaaring gumanap, maging sino man po sa atin ay maaaring gumanap upang magampanan kung ano po ang nasa ng Ama na makamtan mo ang kagalingan sa iyong pamilya. Sapagkat kung pagnanasahin lamang po ng bawat isa na paggamit sa Ama, tuwirang makadadali ang kanyang banal na Espiritu sa iyong katauhan. Amen po ba yun? Kaya sa akin po na pagnilayan, lubos po akong nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Ama sa pagbabahagi po niya sa atin ng kanyang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sapagkat sa pamamagitan na yaon po, na ipapahayag, na iuulat kung anong marapat nating gawin at tupdin. Amen po ba yun? Kaya higit po nating nababatid o nararamdaman kung ano po ang kahalagahan ng ating mahal na Apo Conching sa ating buhay. Amen po ba? Kaya sa mga pagkakataon po na ang ating mahal na Apo ay nangungusap, higit po nating namnamin, higit po nating bigyan ng halaga, sapagkat ito po ang ating magiging lakas, tibay, upang harapin ang bawat araw sa ating buhay. Buhay po ba ang Diyos? Ang ating pong kapatid ay siya po ang unang ginamot ng ating mahal na Apo sa dakong ito na dati po hindi po nakakakita yung mata niya. Subalit sa haplos ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, ang kagalingan ay nakamtan. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, tatawag po muli ako ng isang alagad upang magpatotoo, upang ilahad, ipahayag ang kahiwagan at kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay, mga biyaya, mga pagpapalang nakamtan, hindi lamang material sa dakong ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Violi Catwa. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan po na buhay ang Diyos para sa atin lahat. Amen po ba? Galak na galak po ang aking puso sapagkat napakarami ko pong nakamtam at naging benepisyo sa banal na lugar na ito mula na ako po ay mapunta. Ang una ko pong nakamtam sa banal na lugar na ito, wala pa akong karamdaman na ako po ay pumunta sa banal na lugar na ito. Ang aking pong ina ang may karamdaman na siya po ang aking dinadala dito. Akala ko po sa pagdadala ko sa aking ina na may karamdaman,
ay hindi ko po pala alam sa akin sarili na ako rin po pala ay may karamdaman. Wala po sa physical na katauhan ng aking karamdaman, kundi sa spiritual. Sapagkat sa dati kong buhay, wala po akong ginawa kundi maghanap buhay sa araw-araw. Hindi ko na po napagtutunan ng pansin ang ating Panginoon. Pero alam ko pong may Diyos. Alam ko po na mayroong gumagabay sa akin sa araw-araw, na ang pagbabiyahe ko ay Kanya po ang ginagabayan. Pero ganun lang po, wala po akong kahit anuman sa Kanya, hindi man lang po ako marunong magpasalamat. Kung ano po ang nakakamtam ko na ibinibigay niya sa akin noong mga panahon na yon. Salamat po sa Panginoon at binigyan niya ng kaparaanan ang aking ina na nagkaroon ng karamdaman. At ito nga pala po ang kaparaanan na para ako ay mapunta sa banal na lugar na ito. Wala man po ang aking ina na pumanaw na po siya. Magdadalawang taon na po. Pero ang salita po, ang katotohanan po ang sinabi sa akin ng mahal na Apo Conching, na ng mga panahon po na yun ay ang sabi niya, pumanaw man ang iyong ina ay ikaw ang magpapatuloy sa kanya sinimulan. Katotohanan po yon, na nagampanan ko po lahat ang iniwanan po ng aking ina. Lang pumanaw po ang aking ina, talaga pong ako ay lumbay na lumbay, hindi ko po alam kung ano gagawin ko sa aking buhay. Palibasa po kasi, ang nanay ko lang po ang kawaksi ko sa aking buhay, sapagkat 7 po kami magkakapatid, ako lang po ang babae, kaya siya lang po ang aking nasasandalan. Pero, salamat po sa Ama, na hindi ko po sa makakalimutan sapagkat ito po ang nakamtam ko na ibinigay niya sa akin at ito po ang iniwanan niya sa akin at pamana. Napakarami ko na pong nakamtam din at benepisyo sa banal na lugar na ito. Na patuloy-patuloy po akong nagdilingkod at patuloy-patuloy ko pong ginagampanan ang dapat kong gampanan. Napagaling niya po ang aking kabiyak ng puso sa kanyang karamdaman. Ang aking pong mga anak na siya pong ginagamit siyang anghel para sa aming pong mag-asawa. At higit po sa lahat, na kahit man po sila ay nasa malayong lugar, ay alam na alam ko po na ginagabayan at pinapatnubayan po siya ng ating dakilang Ama. Kaya ako po, walang hanggang papuri at pasasalamat ang itinataas ko po sa Kanya sapagkat lahat po na natatanggap kong benepisyo ay nanggagaling po sa Kanya. Kaya kaya muli po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Ama at higit sa mahal na Apo Conching na kung hindi po ako napunta sa banal na lugar na ito ay hindi ko po mabibigyan ng kaliwanagan ng aking isip, kapayapaan ng aking sarili at higit sa lahat ang kapanatagan ng aking buhay. Hanggang dito lang po at maraming salamat po. Maraming salamat po kapatid. Ngayon po ay unti-unti nyo na pong nakikilala ang mga alagad. Amen po ba? Sapagkat nasisilayan nyo lamang po sila, subalit may katanungan po ang iba, paano sila naakay? Bakit sila naririto? Ano ang kaparaanan ng Ama kung bakit sila nakapunta sa dakong ito? Amen po ba yun? Kung magtatanong po kayo, siguro yung iba po yung mga hindi pa po lubos na nakakadama, may katanungan sa isip nyo, paano sila nabubuhay? Araw-araw naririto sila. Subalit yun po ang biyaya ng Ama na kailanman ay hindi po niya pababayaan ang mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, alagad pa rin po ang aking tatawagin upang magbahagi sa harapang ito. Taga-paligid din po, udyok po sa aking kalooban, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Minerva.
Wala pa po ang ating kapatid, kaya tinatawagan ko po ang isang alagad, si kapatid na J.R. Cao. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos talaga. Kanina pa po umiikot ang puwit ko sapagkat napakaganda po nung tema natin kung pagninalayan natin. Nabatid ko po lahat tayo rito, alagad man, tagasunod, Caps, napakaraming natanggap dito sa dakong ito sapagkat dito po tinitikbon tayo ng Panginoon. Sapagkat sabi ko nga po, sa ilang araw na wala ang mahal na Apo Kunching, kailanman hindi na bakante ang mga upuang ito. Patunay lamang na tayo ay tinitipon ng banal na Espiritu. Kaya po ako kanina palumpit sapagkat talaga pong sa aking pagkaganapan po sa aking sarili, napakarami ko pong natanggap sa dakong ito. Kagaya nga po nung mga natanggap din ng iba nating mga kapatid na nagpapahayag, yung katatagan at kapayapaan, napakalaking bagay po nun sa atin. Sapagkat walang material na bagay na ibinibigay ang banal na Espiritu, kundi pang espiritual na higit pa sa material na bagay. Yun nga po, sabi nga po ng ating kapatid na MC, bakit nga po ba nakakatalima ang bawat talagad sa kabila ng wala namang hanap buhay, subalit payapang nabubuhay at nakakasunod. Yun po ang isang hiwaga rin sa buhay ko na talagang masasabi ko na paano, bakit nga ba? Subalit, ang kasagutan ay nasa banal na Espiritu sapagkat siya'y kumikilos. Kaya pinapupurihan at pinasasalamatan ko ang dakilang Ama. Batid ko po na ang bawat isa sa atin may pagkilos na siya. Subalit damhin nating mabuti. Sapagkat ang Panginoon kumikilos ng hindi natin namamalayan. Kaya walang hanggang kabutihan ng ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Higit lalo nga po sa akin na higit po sa kapayapaan, sa katatagang natanggap ko. Yung isang bagay na pribilehiyo yung natanggap ko pa sa Panginoon, yung kalusugan. At sa kabila man na alagad ka man o sino ka man, maging ang mahal na Apo Kunching, pinapahintulutan ng karamdaman, subalit sa pagtitibay at pagtitiwala sa Panginoon, tunay nga po na talaga siya ay kumikilos. Subalit sa pagpapahintulot ng karamdaman, mga kapatid, para sa akin ko, kapag ka po talagang ipinagkatiwala natin sa Panginoon, sapagkat saan man tayong dako naroroon, sa pinahintulutan niyang manggamot bilang doktor, siya pa rin po ang magdedesisyon. Siya pa rin po ang magbibigay ng kagalingan, instrumento lamang po ang tao, ang manggagamot. Yun po ang isang tinutunguhan natin sa dakong ito na napakapalad nga po natin sapagkat sabi nga ng mahal na Apo na tayo naririto na. Subalit ang ibang mga kapatid natin na kung saan man dako niya tinutunguhan ng banal na Espiritu sa kung saan nandun ang mahal na Apo ngayon sa dakong Japan, talaga pong inaapuhap ng Panginoon. Kaya tayo po talagang magpurit magpasalamat sa Diyos na buhay na ating tinutungan sa dakong ito sapagkat wala man ang katauhan ng mahal na Apo Kunching, batid natin na ang Diyos ang kumikilos po sa dakong ito. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya po sabi ko nga po sa buhay ko bilang isang alagad na ipinagkatiwala ang kanyang banal na Espiritu, talaga pong sinasabi ko sa tuwina na anumang bagay na nasa akin ngayon mawala man lahat, huwag lang ang banal na Espiritu sapagkat ang banal na Espiritu po kapag ka nasa iyo na, para pong nasa iyo na ang lahat. Subalit ang tao nga po naghahanap ng mga material na bagay na walang sulingan kundi walang kasiyahan. Sa dating buhay ko po, ganun ako, walang kasiyahan. Kahit anong lundag na parang
meron ka na, naghahangad ka pa, meron ka na. Subalit ang sa Panginoon pala, pagka nasiyahan ka sa isang bagay na ipinagkaloob sa iyo, ano man ang dumarating, kahit na kakaunting bagay, pag pinasalamatan mo, hindi mo namamalayan, lumalago, lumalago. Yan po ang isang pribilehiyong binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya sa Banal na Espiritu, sa Diyos Ama, at sa Panginoon na sa katawan ng mahal na Apo Kunching, wala man siya rito, talagang nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Kanya na sa taong ginamit na malapit dito sa atin sa dakong ito, na talagang sino mang magtitiwala, sino mang mananampalataya ng lubusan na ang mahal na Apo Kunching ay ginagamit ng Banal na Espiritu, ay talagang makakamtan yung anumang ninanasan niya sa buhay na kagalingan man ng karamdaman. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Nawa nga po ang bawat isa sa atin patuloy na magtibay, na wala man ng Apo Kunching ng Banal na Espiritu, tinitipon tayo sa dakong ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po, kapatid. Sa atin pong narinig sa ating kapatid, ang kanya pong nakamtan sa dakang ito ay katatagan na hindi po natin yaon masusumpungan kung saan paman, subalit tanging Ama lamang po makapagdudulot sa atin ng ganap na katatagan sa ating sarili. Amen po ba yon? Sabi po nila, mahirap akayin sa kabanalan ang kalalakihan. Subalit, sa dako pong ito, patotoo po na kapag ang amang nagpadama at nadama ng mga anak niya, lalaki ka man, susunod ka. Amen po ba? Kaya po, higit po ako nagagalak sapagkat sa dako pong ito, hindi lamang po kababaihan, marami pa pong kalalakihan ang sumusunod, ang nananampalataya sa ating Diyos na buhay. Ngayon po, isang alagad pa rin po ang aking tatawagin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Marie. Salamat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Masaya po ba kayo ngayong araw na ito? Amen. Sigaw nga po natin ang isang malakas na purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang 3 palakpak. Napakaganda po ng pagninilay ng ating kapatid kung ano nga bang benepisyo ang nakuha natin sa buhat ng makilala natin ng Panginoon sa dakong ito. Ito po ay isang napakalalim na nakakagalak sa ating puso kung ano nga ba ang benepisyong nakamtan na natin sa dakong lugar na ito. Bilang sa akin, hindi ko na kayang sabihin sa aking sarili kung gaano nakaraming benepisyo ang nakamtan ko sa dakong ito. Sapagkat sa araw-araw po na benepisyo ang ipinagkakaloob ng ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat ngayon po magpapasko, December. Pag December, sa dating buhay natin na hindi pa tayo nadadako dito, na hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoon, marami tayong minimithi sa buhay. Marami tayong hinihiling sa ating buhay o sa ating Panginoon na gusto nating makantan ngayong Pasko. Higit lalos ang pananalapi. Amen po ba? Lahat tayo nagmimithi ng financial sapagkat ang iniisip natin, marami tayong pagkakagastusan, marami tayong inaanak, marami tayong hahandugan na gusto nating mabili o maibili natin sa ating mga anak na mga damit o pagkain o etc. Iyon ay isang paghingi natin ng benepisyo sa ating Panginoon. Subalit mali po pala ang ganon. Amen po ba? Sapagkat ang sabi nga, kung kilala na natin ang Panginoon, marapat na hindi na sa tuwina, hindi na lang puro paghingi ang ating gagawin sa ating Panginoon, kundi matuto tayong hintayin kung ano nga ba ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Sapagkat sa pamagitan ng banal na dambanang ito, sa pamagitan ng kaloob ng ating Panginoon sa ating Apo Kunching bilang ibinabahagi ng banal na Espiritu sa araw-araw sa atin, dito natin natatanggap at dito natin tinatanggap ang benepisyo ng pagtitiwala, pananalig,
pagbabata, kakontentuhan sa buhay kung ano man ang meron sa atin ngayon. Amen po ba? Iyon po ay isang benepisyo na nakukuha natin sa dakong ito na dapat nating ipagpasalamat at sa tuwin na ibigay papuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alimbawa po sa aking pong buhay sa ngayon, sa dating buhay nang hindi pa ako nadadako sa banal na dambanang ito, marami akong hinahanap sa aking buhay na bilang tao sa dati nating buhay, ganun din siguro kayo na bawat araw ginugugol natin ang ating kaisipan kung paano tayo kikita ng salapi. Amen po ba? At kung ano ang mga bagay na makapagpapasiya sa bawat isa sa atin, makakapagpagalak, iyon ang tanging iniisip natin. Hindi natin nabibigyan ng tuon ang ating Panginoon. Kaya lang natin siya naiisip kung tayo ay may hinihingi sa Kanya, may karamdaman, kailangan natin ng tulong niya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Subalit purihin, dakilain ang ating Panginoon sapagkat nung nadako nga po tayo dito tayo nabuksan sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Dito niya itinuro ang tamang pagtanggap o nakakamta na natin ang mga benepisyo na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat sa araw-araw na pakikinig natin at pagbubulay-bulay sa bawat mensahe ng banal na Espiritu, dito lumalalim at lumalalim ang ating pananampalataya at unti-unti nadadama natin sa sarili natin na nagbabago na pala tayo sapagkat tinatanggap na natin ang benepisyo ng ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat kung wala tayong benepisyong kinakamtan sa ating Panginoon, wala tayo dito. Hindi tayo magtatagal sa dakong ito. Amen po ba? Sapagkat naggugugol tayo ng oras, sa bawat araw na pumaparito tayo, iniiwan natin ang ating tahanan, ang ating trabaho, ang ating mga anak, makatungo lang tayo dito sa dakong ito. Bakit? Bakit tayo nagsusumaki? Sapagkat may benepisyo tayong tinatanggap sa Panginoon at ang pagpunta natin dito ay isang pagsusulit din natin sa ating Panginoon upang mapalitan natin ang benepisyong ipinagkakaloob sa atin sa mga bagay na pagbabago sa ating sarili. Hindi naman po sa mga financial o anumang bagay, kundi ang benepisyong maibabalik din natin sa Panginoon na kinamta natin sa Kanya. Yung mga dating mali nating ginagawa ay hindi na natin ginagawa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, sa bawat araw na dumaraan sa ating buhay, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay. Sabi nga po, ang tao kapag wala ng problema, ayon ay 6 feet below the level na lang. Ibig sabihin po, patay na. Pero may isa po pong problemang mas matindi kung hindi siya nakapagsisi habang buhay po siyang nagdurusa sa impyerno. Amen po ba? Subalit tayo, mayroon man tayong pinagdaraanan, subalit hindi tayo natitigatig sapagkat alam natin na may Diyos tayong buhay na sa tuwina ay handang tumulong, umagapay at kumalinga sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya nga po, ang benepisyong ito na aking nakakamtan sa ating Panginoon, buhat nung nakilala ko siya at isinuko kong ganap ang aking sarili sa Kanya, inasa ko ang aking sarili sa Kanya, nagtiwala akong lubusan na kahit anong dumarating na pagdalisay, hindi ako nagpapatalo sapagkat ang tangi kong inaasahan ay ang salita ng Panginoon na sino mang nananahan sa akin, sino mang nagpapakatotoo sa akin, hindi ko siya pababayaan. Amen po ba? Kaya po yun ang sa tuwin ay panghawakan natin upang hindi tayo magupo ng ating kalaban. Sapagkat ang kalaban, diyan magaling yan eh. Kaya kunin natin yung technique na sa tuwin ay ibinibigay ng ating Panginoon sa atin sa katahon ng mahal na Apo Kunching upang mapagtagumpayan natin ang bawat pagdalisay na dumarating sa atin. Sapagkat ang Panginoon sa tuwin na ang dulot sa atin ay pag-ibig. Kaya iyan ay isang malaking benepisyo para sa atin. Ayaw niya na nakikita tayong lumuluha o napipighati sapagkat tayo ay mahal niya. Kaya paano natin makakamtan yun? Tubusan natin isuko sa ating Panginoon ang ating pagkatao. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po sa bawat araw, sa bawat sandali, kung napapansin niyo po kaming mga alagad, kung bakit kami nagbabata, kung bakit ang mga dati naming buhay na may mga trabaho sila Tita Beth, lahat po kami na mga alagad, isinuko po namin ganap sa ating Panginoon sapagkat ibinigay namin ang 100% na pagtitiwala sa ating Panginoon. Sapagkat kung hindi mo ibibigay yon, hindi mo mararamdaman ang tunay na pag-ibig ng Panginoon sapagkat may doubt ka po sa Kanya. Subalit kung ibibigay mo ng all out ang iyong sarili sa ating Panginoon, ipakikita rin ng Panginoon. Kung gaano mo isinuko sa Kanya, ganon din niya ibibigay sa iyo. Hiliglig, siksik pa ang ipagkakaloob ng Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po mga kapatid, sa tuwin na huwag tayong malungkot.
Ngayong mga araw na ito, wala pa tayong hawak na salapi, malapit na ang Kapaskuhan, alam natin na marami tayong pagkakagastuhan. Dumulog lang po tayo sa Panginoon. Taimtim tayong manalangin sa Kanya. Gagawa ang Panginoon, hihipo siya ng anghel upang malutas ang inyong mga hinihingi at maidating sa inyo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po kaming mga alagad, kahit walang pera, lagi kaming nakangiti sapagkat alam namin na hindi kami pababayaan ng Panginoon dahil mahal na mahal kami ng Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ganon din po sa mga nangyayari, kaganapan sa ating mga kapaligiran. Yung ibang tao na hindi pa nakakatanggap ng benepisyo sa ating Panginoon, lagi silang may bagabag sa kanilang kalooban. Amen po ba? Lagi silang nag-aalala, natatakot. Subalit kung ikaw ay may tinanggap na sa ating Panginoon at kilala mo ang Panginoon, wala nang bagabag. Sapagkat alam mo na hindi ka maano, alam mo na may magtatanggol sa iyo, alam mo na may mapoprotekta sa iyo, dahil alam mo na ibinigay mo ang buong puso't kaluluwa mo sa Panginoon, kaya hindi ka niya pababayaan. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya sa bawat araw, sa bawat sandali ng ating buhay, wala man ang ating Apo Kunching sa ating harapan na hindi natin nasisilayan ng kanyang pagkatao. Huwag tayong malumbay sapagkat ang Espiritu ng ating Panginoon, ang Espiritu ng mahal na Apo Kunching ay narito, dinudulog niya tayo sa ating Panginoon. Kaya naririnig niya kung ano man ang kahilingan ng bawat isa sa atin. Manalig, magtiwala, at huwag mag-alinlangan at kakamtan natin ang ating mga kahilingan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po kapatid sa inyong pagbabahagi. Nagalak po ba kayo? Sa bahagi po ng ating kapatid, sadyang napakarami na po niya natanggap. Amen po ba? Kayo po ba? Ano po bang nasa niyong matanggap sa dakong ito? Magandang hapon po sa inyo, sa mga alagad at sa mga kapatid, sa mga kaps, ilabi na ang Mother of the House at Mami Bit, sa iba pang mga alagad na hindi ko kilala, kahit akong bago pa po dito. Noon ka ako, nung Sabado, nagpunta kami dito. Ilan na akong buwan punta dito. Nung una, September, October, November, ngayon mag-apat na, December na. Tapos, magpasalamat ako sa mahal nga, banal nga Espiritu ni Apo Kunsin, maski wala dito. Mawala ang pagpanalig ko, ang pagpatiwala, at magdasal palagi. Pinaagi sa mga alagad, o pinaagi sa mga nag-alakay sa akin, magpasalamat ako sa Panginoong Diyos, si Diyos Ama, sa kabutihan nga ibibigay sa akin. Maski wala akong anak, dami kong anak siyam. Maski walang anak nga nag-akay patungo sa gambana na ito. Naluwas ko ang kabutihan ng Panginoong Diyos. Binigyan ako ng tao ng nag-alakay papunta dito. Ang iminahagi ko sa inyo nung Sabado, pagdating ko dito, inaakay ako ni Ate Ini at Ate Muding, taga Valenzuela sila. Si Ate Ini, mahiya ako lupit, hindi ko pa siya kilala masyado. Si Ate Muding, pupunta-punta sa bahay namin, at si Ate Estela, hindi ko pa sila kilala. Si Ate Muding, sabi niya, Marjorie, yung nanay mo, punta kami sa bahay pare, sumama siya sa iyo. Nung Sabado, sasama ako. Sabi ni Ate Muding, magsiyam ka. Maski ako hindi sinabihan ni Apo na magsiyam ako dito. Patuloy kung mawala ang pagpatiwala at pagpapanalig sa Panginoong Diyos. Nung Sabado, pagdating ko sa kantin, sinabihan akong ganon, isang babae, umuwi ka, bakit magsiyam ka? Wala si Apo dito? Ba't magsiyam ka? Sino pong galing sa iyo? Sabi ng isang babae, hindi ko kilala yon. Nag-upo ako doon sa kantin, kaya kumakain ako. Nag-order ako ni Princess ng aking pagkain. Sabi ko sa sarili ko, nung ako pumunta sa CR, lumapit ako dito, nagpalista ako ng pangalan ko. Sabi ni Ate Muding, Ate Muding, uwi daw ako, sabi ng babae.
Kaya wala daw si Apo dito. Paano ako gagaling ng sakit ko? Sabi ko, paano ako gagaling ng karamdaman ko, wala si Apo dito? Sabi ng babae. Sabi ni Ate Muding, ay nako, maninalig at maniwala ka lang. Patuloy ang pagdadasal natin. Hindi tayo umuwi. Sabi ng Apo. Sabi ni Ate Muding at ni Ate Ini. Tapos ilang araw na ako pumunta dito. Noong Sabado, Lunes, Martes, Merkulis. Huwebes na ngayon, pang 5 araw. Yung nakaptan ko, ang banal nga espiritu, unti-unti nawala ang sakit ko sa liig ko, kay mugbugon ako dito. Tapos unti-unti nawala ang hingal ko. Kaya hindi ako makalakad ng maayos, malayo, hinihingal ako kay may sakit ako sa puso. Tapos yung ipangatlo kong daramdaman, yung itong tiyan ko, para akong buntis, patuloy ng laki-laki yung tiyan ko. Para akong buntis. Magpasalamat ako ni kapatid Dori at ni kapatid na Lando, ug labi na ang mother of the house. Lumapit ako sa kanila, si Mami Beth, pinisingan ako. Naramdaman ko ngayon, mga unti-unti lumiliit ang bukol ko. Yun ang pasalamat ko sa Panginoong Diyos at sa kapatid nga Dori. Hindi siya patuloy sa karamdaman ko at kaisipan ko. Yun kayo mga kapatid. Huwag kayo mawala sa pag-asa. Hindi kayo pumunta ng gabanda nito kaya wala si Apo. Nandito ang Diyos Ama, buhay na buhay. Salamat po. Buhay ang Diyos. Amen po ba? Sapagkat hindi ko naman po tatawagin ng kapatid, subalit kapahintulutan ng Ama upang isiwalat, upang ipabatid sa inyo na ang Espiritu'y naririto at buhay na buhay. Amen po ba yun? Sadyang may magpapatotoo, sadyang may magpapahayag upang ipagsigawan na ang Diyos ay naririto. Buhay po ba ang Diyos? Sa bahagi po ng ating kapatid na bilang mga sanga po na kaugnay sa puno na nakasipsip po ng mainam na katas, sa kapangyarihan at kapahintulutan po ng ating Ama, ang bawat isa'y makakaganap. Amen po ba yun? Na sabi nga po ng mahal na Apo, tumupad kayo, may magagawa ang Ama, sa kapangyarihan niya, sa dampi ninyo, sadyang may pagaganap siya. Kaya't wala pong pagkabulang ang salita ng ating Ama na pinadadaloy sa ating mahal na Apo. Sapagkat sino nga po ba ang bawat hinirang na makagaganap? Subalit sa kapahintulutan po ng ating Panginoon, na buong pagpapakababa po, hindi po namin inaangat ang aming sarili. Sapagkat kung bilang pagkatao, wala po kaming karapatan, wala po kaming kakayahan na gumanap kahit po magsalita sa harap na ito. Ano po bang karunungan namin? Subalit, patuloy na pinatotohanan ng ating Ama, walang laman ng kaisipan, sisidlan niya upang ibahagi kung anong marapat. Sapagkat ako po, hindi ko rin po batid kung ano po ang sinasambit ko sa inyo. Subalit, sa Espiritu, sa pamamagitan po ng Espiritu niya, ang hindi mo batid, ipababatid niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ako din po, kapag po kausap ko po yung bayaw ko, sabi po niya, iba ka na. Dati, ang mga salita na naririnig ko sa'yo ay hindi ganyan. Subalit, sa karunungan na bahagi ng Ama, sa pinagkaloob po niya, ang lahat ay magagawa mo kung siya'y sumasa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, oras na po para tawagin ko po ang batid ko po, nagpupumiglas po ang Espiritu sa katauhan po. Una ko na po tatawagin ang aming shepherd po sa kawan to po. Sapagkat nararamdaman po ang galak, sapagkat iisa ang Espiritu na bahagi sa amin. Kaya nararamdaman ko po na nais po nilang magsumigaw sa harapang ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Mami Beth Chico. Salamat na muli, aming buhay na Diyos.
na nananahan sa banal na lugar na ito. Sa inyong kaparaanan, muli inakay mo mga anak mong paborito, kaya sila'y naririto. Sapagkat kung sa kanilang katauhan, sino nga ba sila bilang tao, upang pilitin man nilang kanilang sarili na makarating dito, kung hindi sa kaparaanan mo, wala sila dito. Kaya ito po ang pinagpupuri namin, pinagpapasalamat sa iyo, sapagkat damang-dama namin kung papaano ka kumikilos sa bawat anak mo na muli inakay mo sa banal na lugar na ito, bagamat wala ang kinalugdan mo, subalit ang kanilang pagtitiwala at paniniwala na buhay ka nga aming dakilang Ama, kinintal mo sa kanilang puso't kaisipan upang makilala kanila ng lubusan. Amen. Palakpakan po natin muli ang ating buhay na Diyos. Totoo po yung sinabi ng aking kapatid. Isa man po sa amin, habang kami nakaupo, wala po talagang laman yung isip namin. Kahit po ako na halos araw-araw nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Ama na ginagamit ang aking katauhan. Pag nakaupo po ako doon, ala po talagang laman yung isip ko. Hindi ko alam kung ano yung ibabahagi ko. Subalit nagtiwala po ako sa Kanya, tumayo ka anak ko, ako ang magsasalita, gagamitin ko lamang ang bibig mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakarami na pong benepisyo ang aming natanggap sa banal na lugar na ito. Hindi na po namin mabilang. Araw-araw, mula pagmulat ng aming mga mata hanggang matapos ang araw at dumating ulit ang kinabukasan, patuloy kaming pinapahatiran ng Panginoon ng mga biyaya na mula sa Kanya. Ang lakas nung amen, parang na-miss. Ayun! Purihin ng Ama, si kapatid na Dory. Sabi ko, aba, nasaan yun? Ilang araw ko na siyang hinahanap, hindi ko siya nasisilayan. Kaya na-touch ako nung biglang pag-amen niya. Ganun po talaga ang Panginoon kumilo sa buhay ng bawat anak niya, na pinagsusumikapan niya talagang hanapin upang maipiling niya sa kanyang mga bisig. Hindi po namin alam kung ano ang aming ituturan. Subalit ang karunungang namula sa Kanya, patuloy niyang ibinabahagi sa aming kaisipan upang aming sambitin sa inyo, upang magbigay kami ng kalakasan, magbigay kami ng inspirasyon, upang sa buhay na tinatahak ninyo ay matuto kayong tumayo, magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng lakas at pagtitiwala na mayroon tayong Diyos na buhay na sa atin ay susubaybay. Amen po ba yun? Ganyan po kadakila ang ating Panginoon. Kaya nawa po, ito po ay pagpahalagahan namin. Nakakamit po ito, hindi lang po kaming mga alagad. Hindi lang naman po kami ang anak ng Diyos Kayo rin po ay mga anak ng Diyos. Kaya magtiwala po kayo, ang nakakamtam natin, makakamtam din nyo. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Siguro po, ang sabi po ng iba sa atin na hindi pa masyadong bukas, puro benepisyo ang kanilang sinasambit. Bakit ako, wala akong benepisyong katulad ng sinasabi nila? Mga kapatid, meron. Lahat po tayo ay mayroong benepisyong tinatanggap sa Panginoon. Kaya nga lang po, ang tao, iba-iba ang kaisipan. Ang benepisyo po, iba po ang kanilang panukat. Ang benepisyo ay sinusukat nila in terms of material na bagay. Subalit, pag sumikapan po natin na ang mga benepisyong ito, ay sukatin po natin kung ano ang tinatanggap ng ating puso't kaisipan, mararamdaman po natin na tayo palang lahat ay mayaman. Amen po ba? Ganyan po kadakila ang ating Panginoon. So, gusto ko po kayong bigyan ng tip. Yung po kasing iba, habang nakikinig ako, mga tips kung paano tayo makakatamo ng mga benepisyo sa Panginoon, narinig ko na pong binanggit ng ating kapatid na Marie. Ang ating pagtitiwala na may Diyos tayong buhay na sa atin ay hindi magpapabaya. At tatlo po yung mga tips na narinig ko sa kanya kung paano tayo makakatanggap ng benepisyo sa ating Panginoon. Magpakatotoo tayo. Alisin natin yung pag-aalinlangan. Ibigay natin ang ganap na pagtitiwala at paniniwala na malaki ang magagawa ng Diyos sa ating buhay. Ako po, ang tip ko po na maibibigay sa inyo, kung papaano ko nga po ba natanggap ang mga benepisyong ito, ay nang matuto po akong magpakababa. Wala po kayong matatanggap na benepisyo
kung kayo ay mananatili sa inyong kataasan, sa inyong kayabangan, sa inyong kasutilan. Sapagkat tayo bilang tao, akala natin, si kapatid na Mirna binahagi kanina, akala daw niya, at tumutulong sa kanya ay ang kabiyak ng puso. Ganyan po kasi ang kaisipan pag hindi pa tayo bukas sa Panginoon. Subalit kung bukas na tayo sa Panginoon, ang lahat po ay ike-credit natin sa Kanya. Na ang lahat ng tinatanggap natin sa buhay natin ay hindi sa ating kaparaanan, kaalaman, kundi ang lahat po ay nagmumula sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya natanggap ko po ito nang ako po ay natutong magpakababa. Pagpapakababa po kasi ay napakahirap isuko sa isang taong may kataasan. Sa mga taong ang pagkakakilala sa kanilang sarili ay sila na yung pinakamagaling. Ganun po ako sa dati kong buhay. Akala ko po, ako na yung pinakamagaling. Kaya wag mo na sa aking ibahagi yung katwiran mo. Hindi kita pakikinggan sapagkat naniniwala ako na walang tama, kundi ayaw pala ni God ng ganyan. Hindi pala gusto ni God ang ganyang mentalidad ng tao. Nais pala ni God ay matuto tayong magpakababa. Sapagkat iyan ang ninanais niya sa bawat anak niya. Ang pagpapakababa po sa Ingles ay katumbas ng humility. Humility in Tagalog is kababaan. Kababaan in English is humility. Sabihin nga po ninyo lahat, humility. At ang isang taong mayroon ng humility, sila po yung mga taong humble. Kaya kung ikaw, nasa iyo na ang virtue ng humility, ikaw ay isa ng humble na tao. Kaya tanongin niyo po yung sarili ninyo, humble na ba ako? May kababaan na ba ako? Sa dati pong buhay, wala ako nito. Subalit, sa kaparaanan ng Ama, gumamit siya ng tao upang ito ay matutunan ko. By the way, ang salitang humility po ay galing sa salitang humus. At ang humus po ay isang uri ng lupang mataba kung saan tumutubo ang mga halaman. So, ibig sabihin, kung ikaw pala ay magpapakababa katulad ng lupang humus, marami palang mabubuti ang tutubo sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Totoo po, sapagkat nang isuko ko po ang kataasan at ako ay binago ng Panginoon upang maging mababa, noon po nagpasimulang umulan sa akin ang mga biyaya. Subukan po ninyo, pag kayo'y nagpakababa, napakarami pong biyaya ang darating sa inyo. Subalit habang nasa inyo ang kataasan, huwag po kayong mag-expect ng biyaya. Sabi ko nga po sa isa kong kaibigan, kung ikaw ay magpapakababa, ang lahat ng biyayang nakaamba, darating sa iyo. Kung minsan ang biyaya ay nakaamba na, subalit nasusubukan ka ng Ama sa iyong kataasan, ang biyayang ito ay nadidelay at hindi mo natatanggap. Sa dating buhay po, wala po ako nitong tinatawag na humility. Subalit nang ako po'y akayin ng Panginoon sa banal na lugar na ito, lahat po ng lessons para ako'y matutong magpakababa, binomba po ako ng Panginoon. Totoo po iyon. Ibibigay ko po sa inyo ang mga pruweba kung paano ako binomba ng Panginoon upang ako'y magpakababa. Nung ako po'y tagasunod pa lamang sa paghahayo, ayan po, si Tita Dory po yung una kong nakaklose eh. Kasi po dati ko na siyang kilala, gawa ng mga anak niya, naging estudyante namin sa St. Mary's. Kaya wala pa ako dito, kilala ko na po si Tita Dory. Kaya po pag may mga hayo, nagpupunta po ako sa bahay nila para meron akong makasama kung saan man inihahayo. Sa isang paghahayo, sa isang napakalayong lugar ng bukid sa Kalantipe, hindi ko po alam ang Kalantipe, ang alam ko lang ay Kalantipay, hindi ko alam na meron palang Kalantipe na sakop ng probinsya ng Pampanga. Napakalayo po noon. Tumakas ako sa trabaho ko, 3:00 pa lang, tumakas na ako para hanapin ko yung lugar ng Kalantipe kung saan nakahayo ang ating Divine Mercy. Umarkila ako ng tricycle para marating ko yung lugar. Tandang-tanda ko po, nagbayad po ako ng 300 pesos para makarating lang po ako doon sa Kalantipe kung saan nakahayo ang ating mahal na ina at ating Divine Mercy. Nakarating na ako, naging bahagi na ako ng gawain. Ang malaki kong problema ngayon ay kung paano ako uuwi.
wala si Tita Dory, siya lang naman yung kilala ko. Yung mga ibang tagasunod, hindi ko sila kilala. So, hindi ko alam kung sinong i-approach ko para sabihin ng kapatid, pasakay naman, pwede ba ako makiangka sa inyo? Naglakas loob po ako na lumapit sa isang lalaki na pamilyar sa akin yung muka. Taga ron po pala sa aking baryo, sa Santa Barbara. May dala po silang isang jeep na medyo karag-karag na. Naglakas loob po ako sa kanya. Sabi ko, kapatid, pwede bang makiangkas? Alam niyo po, turn down agad ako. Ang sagot po niya sa akin, hindi kasi puno na kami. Alam niyo po, ang sakit sa dibdib. Sabi ko, paano kaya ako uuwi mula sa isang napakalayong lugar? Bakit naman gano'n ang sinagot niya sa akin? Kasi kung ako yung nasa katayuan niya, sasabihin ko, sister kung sister, puno na kami. Okay lang ba sa'yo na doon ka maupo sa sahig ng sasakyan? Kung inoffer po niya sa akin yun, tatanggapin ko. Kahit po doon sa upuan ng sasakyan, mauupo ako kahit ako'y sumalampak. Pero walang offer, whatever. Basta ang sinabi, wala, puno na kami. Alam niyo po, ang sakit ng kalooban ko. Parang sabi ko, ito na siguro yung huli kong pagpunta sa mga paghayo. Hindi na siguro ako sasama kung sa pag-uwi ko ay magiging problema ko pala yung sasakyan. Buhayan Diyos, may nag-offer sa akin ako'y sumakay. Isang magandang van, air condition pa. Kaya po buhay na buhay ang Panginoon, makikita po niya talaga ang katapatan ng kanyang anak. Sabi ko, bakit ganon? Samantalang ako sa eskwelahan pinapasukan ko, pag may mga lakad kami, merong arkilang sasakyan, yung upuan sa harap naka-reserve na yun. Sasabihin ng mga kasamahan ko, ay walang uupo dyan, kay Ma'am Chico na yan. So malate man ako, sigurado may uupuan ako. May naka-reserve na sa akin yung mga kasama ko. Samantalang dito, ni-reject ako. Salamat sa Ama, hindi ako natalo. Pinagpatuloy ko pa rin ang paghahanap sa Kanya. Pangalawang pagkakataon, inihayo ang rebulto ng Divine Mercy sa San Jose, Baliwag, Bulacan. Walang problema sa sasakyan, napakalapit mula sa aming tahanan. Umulan, meron silang kulandong, merong kulandong na nakalagay, nakaabat para sa pag-ulan. Hindi pa masyadong marami ang sumusunod noon. So nung umulan, umalis ako sa kinalalagyan ko. Doon ako naupo sa may kulandong. Alam ko naman na sa oras ng gawain, kailangan bakante yun, kasi doon pipila yung mga tao para magpabendisyon. Nang makita po ako na nakaupo doon, pinaalis po ako. Sabi po sa akin, bawal daw doon, dahil iyon daw sabi ko, hindi pa naman nagsisimula yung gawain, baka maya-maya tumila na yung ulan, di aalis ako dito. So bilang pagtalima, dahil bago ako, umalis ako. Binakit ko yung lugar at humanap ako ng isang lugar kung saan masisilong ako. Isang test ng humility. Kung wala po sa akin ng kababaan, retreat na ako, aalis na ako, sabihin ko, ano ba namang mga tagasunod ng Divine Mercy ito, mas gusto pa nilang mabasa yung mga kasapi kesa makasilong ka, hindi pa naman ginagamit yung space. Salamat sa Ama, binigyan niya ako ng katatagan, hindi ito nagpatalo sa akin. Pangatlong pagkakataon, pag nilayan niyo po yung mga taong ginagamit sa akin, kasi gigil na gigil sa akin yung demonyo Akin ka, bakit ngayon nagpupunta ka dyan sa gawain na yan? Ganyan. Kaya pilit po akong hinahatak ng demonyo, papaalis sa banal na lugar na ito. Alam ng demonyo, kung ano yung kahinaan ko, naku, may kataasan yung babaeng ito, isang strike lang ito, sigurado, rirititit ito. Ito na po, may paghahayo po sa Tiaong, Baliwag, Bulacan. Medyo malapit din po sa amin. Wow, ang daming tao. Punong-puno yung bisita hanggang sa labas. Nagkataon po na nung araw na yon, yung anak ko papaalis, papabalik na sa Taiwan. Sabi ko, naka-civilian, naka-long sleeve ako naka 3/4 ako ng black, saka nakamaong. Hindi ko po sukat akalain na aabot pa ako sa gawain. Nakapaghatid na ako sa airport, nagbaka sakali akong may abutan pa ako sa Tiaong, abay hindi pa nagsisimula ang gawain. Kaya sabi ko, tamang-tama, mapapasimulan ko. Sabi po sa akin ng mahal na Apo Kunching na po yung ginamit sa akin Sabi po niya, sa karamihan po ng tao, hawak yung mic, sabi po ng mahal na Apo Kunching,
hindi kita pag-EMChin ngayon. Noon po kasi hindi pa ako alagad eh. Lagi po ako nagpapacilitate kahit hindi ako alagad. Ang tawag po namin ni MC. Hindi kita pag-EMChin ngayon sapagkat nakaitim ka. At ang kulay itim ay kulay ng demonyo. Kaya hindi ka po pwedeng mag-facilitate ngayon. Alam niyo po, sobra pong kahihiyan ko talaga. Gusto ko na po talagang umuwi. Sabi ko po, Diyos ko po, ba't naman ako ginano ng Apo Kunching? Pwede naman niya akong tawagin sa isang tabi. Sabihin niya sa akin, kapatid na Beth, pasensya. Hindi ka pwedeng mag-MC ngayon kasi nakaitim ka. Bakit inihayag pa niya sa karamihan ng tao na hindi niya ako pag-EMChin dahil nakaitim ako at ang itim ay kulay ng demonyo? Kaya po dito, meron ba kayong nakikitang nakaitim? Naging aral po sa akin yun eh. Never akong umattend ng gawain ng nakaitim. Kaya po pag may nakikita kaming nakaitim, sinasabihan po namin na kapatid, next time wag kang magsusuot ng itim. Alam niyo po, hindi po ako nagpatalo sa strike 1, strike 2, strike 3. Purihin ang Ama na pagtagampayan kong lahat. Kaya ako po ay inabot ng 7 taon. Sa dati kong katauhan, hindi po pwede, napakataray ko po talaga eh. Ako po talaga yung tipo ng tao na pagka umatak-atak. No retreat, no surrender. Pag ako'y umatak, kahit ano mangyari, hindi ako re-retreat. Paglalaban ko. Kaya po pag may problema sa eskwelahan, may problema kami sa mga madre. Alam niyo po yung mga kasamahan ko, sa akin po nagsasabi ng lahat ng problema nila. Kasi alam nila na aatak ako sa madre. Pero kung minsan po, effective, may advantage. Kasi minsan po, umatak ako sa madre eh. Nagpadala po ako ng letter. Akala ko po kinalunisan, si Santi na ako. Nakita ko po kasi yung presidente nasa gate. Ako yata inaabangan para sabihin sa akin na si Santi na ako. Alam niyo po, pagpasok ko sa gate, sinabayan na ako ng presidente ng kolehiyo. Sabi niya sa akin, Ma'am, pwede ba tayong mag-usap sa office ko? Sabi ko, sister, naku, sa loob-loob ko, ito na yung huling araw ko sa eskwelahan na to. Umatake po kasi ako sa kanya. Alam niyo po, sabi niya sa akin, nagpapasalamat ako sa iyo. Sapagkat sa pamamagitan ng letter mo, nabuksan yung isip ko na mali na pala yung mga pinaggagawa ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, hindi po naging hadlang sa akin nang subukan ng Panginoon ang aking kababaan. At ito po'y nagpapasalamat ako sa anak ko na ginamit ng Panginoon. Alam ko po na ginamit ng Panginoon ang anak ko upang ako'y matutong magpakababa. Sapagkat meron pong isang pagkakataon, yung po kasing dinatnang kong pinakamataas sa grade school nang ako bagong teacher, napakahirap pong pakisamahan. Wala kang gagawing tama sa kanya. At ang katwiran niya, pagka may ginawa kaming hindi naaayon sa standard niya, akala mo siya may-ari ng eskwelahan, sasabihin niya, kung hindi ka makakasunod sa patakaran, 3 gate ng St. Mary's ang bukas, pwede kang umalis kahit na anong oras. Ganyan po ang mga dialogo niya sa akin. Alam niyo po, minsan, pumunta siya sa bahay, may kailangan sa akin. Nang makita ko pong kumakatok at siya, ayaw ko pong lumabas. Kasi marami na pong pasakit ang tinanggap ko mula sa kanya. Wala pa kasi ako sa Panginoon nun eh. Pero kung nasa Panginoon na ako nun, maunawaan ko siya na siya matandang dalaga, kaya marami mga hangover sa buhay. Pero wala pa ako sa Panginoon, kaya hindi ko siya naunawaan. Alam niyo po, sabi ng anak kong panganay, sabi niya, Mami, maawa ka naman, umuulan, nababasa dun sa gate habang kumakatok. Silipin mo, Mami, nakakaawa, may bit-bit. Sabi niyang ganun. Siguro, merong regalo para sa iyo. Alam niyo po, nabagabag po ang kalooban ko. Hindi po dahil sa regalo, kundi nabagabag po yung kalooban ko na siya pinaka-boss ko noon, kumakatok sa pintuan, pero ayaw kong babain. Nang ako po'y bumaba, ayun, pinagbuksan ko ng pinto. Awang-awa ako doon sa matanda. Isang bayong na abukado yung dala-dala na bigat na sa tagal ng pagbubukas ko. Yun po yung naging starting point kung paano po ako natutong magpakababa sa ating Panginoon. Diyan po talaga ako dinalisay. At pinatunayan ko po na ito'y nakamit ko na
Sapagkat nung kami po ay naghahaplos, nung po kasing mga panahon na yon, ang mga alagad po'y naghahaplos po kami eh. Pag po nakaupo kayong lahat, may mga upuan po doon, isa-isa po kayong patatayuin ayon sa number ninyo. Mga alagad po nakatayo na kung saan kayo matapat, hahaplusin namin kayong isa-isa. Ganun po dati ang gampanin namin dito. Natapat po ako sa isang pasyente na siguro po mga 78 years old. Nandito po ako, dito po ako nakapwesto. May silya po sa harapan. Sinabi niya sa akin lahat yung masakit niya. Sumunod ako sa kanya. Lahat ng masakit, hinahaplos ko. Masakit daw ang ulo niya, sige haplos. Masakit daw yung likod niya, sige haplos. Masakit daw yung balakang niya, sige haplos. Masakit daw yung binti niya, sige luhod. Haplos, talagang hinahaplos ko talagang ganyan. Talaga po, Ama, napatunayan ko po yung kababaan ng loob na ibinigay niya sa akin. Medyo nabuka po yung binti. Napakabaho po talaga. Patawad, Ama. Siguro po, siyempre po yung mga matatanda, hindi ko naman po nila lahat. Meron pong matatanda na tamad ng maligo, nabuwanan kong maligo, talaga pong pakihaplos ko daw po yung binti niya, yung tuhod niya. Sige po, kababaan ng loob, sumunod ako, nakaluhod ako, nakasalampak akong ganyan, hinahaplos ko, medyo nga po nabukang ganyan, hindi ko ta po talaga natiis, pero sa kalooban ng Ama, talagang napagbatahan ko para matapos ko yung paghahaplos sa kanya, umuwi siya na may kagalakan sa puso niya sapagkat napagbigyan ko. Alam niyo po, pagkatapos po noon, kinabukasan, nagpabendisyon ako sa mahal na Apo. Ang ganda po ng mensahe niya sa akin na nakita daw po ng Ama kung paano ako talaga nagpakababa. Sapagkat sa dating buhay mo, kinikilabutan ako, sa dating buhay mo, alam kong hindi mo magagawa iyan. Ikaw ay nasa magandang opisina. Totoo po, noon po'y pumapasok pa ako noon eh. Pag po Sabado, tumatakbo ko rito para maglingkod. Sabi po ng banal na Espiritu, alam daw po niya yung kalalagayan ko sa eskwelahan. Totoo po, may sarili po akong office, may naka-aircon, meron po akong sariling computer na may internet, at ang pumapasok po sa opisina ko sa lansala, bago sila makapasok sa opisina ko, hindi lahat ay nakakapasok. Kung iisipin nga po, isipin nila, mataas, may kataasan, pero yan po talaga, sinadsad po talaga ako ng Panginoon to the maximum level hanggang dito sa ground, kung saan ko po napatunayan na ang salitang humility ay galing sa salitang humus na ang ibig sabihin, simbaba ng lupang mataba. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong bahagi, Mami. Sadya po kung inyong pinakinggan, tayo pong lahat ay magmimithi na magpakababa. Amen po ba? Sapagkat kung wala po tayo sa Panginoon, sadyang mahirap magpakababa. Sapagkat taglay na po natin ang kataasan bilang pagkatao na hindi ka pwedeng maliitin kung may tinataglay ka. Subalit sa dako pong ito, patuloy po ang paanyaya ng ating Panginoon upang taglayin po natin ang kababaan ng kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, papurit pasasalamat sa Ama sa mga paggamit po niya ng katauhan upang ibahagi po sa ating lahat kung ano po ang marapat nating taglayin sa ating buhay. Ngayon po, tinatawagan ko naman po ang isa pa pong alagad. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating Mother of the House, Mami Maris. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman ay di ka nawawalay. Bagkos patuloy naming nararamdaman ang iyong pagmamahal. Wala man ang inyong kinalugdan bilang katauhan sa aming harapan. Subalit ikaw ay nananatiling natin naririto upang kami gabayan at patnubayan sa aming ginagampanan araw-araw. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sa bawat araw, sa bawat oras, galak po sa aming kalooban na kayong lahat sa tuwin ay nasisilayan sa dakong ito. At batid ko po na hindi lang kami bilang mga alagad at kaps ang may kagalakan, kundi ang ating Panginoon at ang ating mahal na Apo Kunching, na wala po kayong kabalayan sa bawat mensahe po niya sa FB. Lahat ng bahaginan po sa dakong ito ay isa lang po ang pinagmulan, ang tunay na Espiritu. Buhay pa ba ang Diyos?
habang nagbabahagi po ang mga kapatid ko, napakasimple lang po ang idinatal sa aking kaisipan na nais ko pong ibahayag sa inyo. Ang bawat benepisyo po na nais nating kamtin, siguro po lahat mabuti, amen po ba yun? At walang nagmimithi ng pangit na benepisyo. Kaya sa madaling salita, maaaring ihambing po natin, halimbawa, ihahalimbawa ko po sa isang pagkain. Kapag may natikman ka isang pagkain sa isang restaurant at gusto mong gayahin, aalamin mo kung ano yung sangkap niya. Amen po ba yun? At syempre po, kapag alam mo na yung sangkap niya, malalasahan mo pa rin kapag ginawa mo sa sarili mo yung kaukulang nalasahan mo doon sa restaurant na kinainan mo. Na hindi ka nagtipid sa sangkap na gusto mo. Amen po ba yun? Nakukuha niyo po ba? Subalit, kung ang kinain mo na masarap at ikaw na ang gumawa at kulang sa sangkap, hindi mo pa rin magagaya yung sarap na natikman mo. Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita, hindi mo makukuha yung benepisyo na gusto mo kung paano yung una mo siyang nakuha. Pangalawa po, sa damit. Halimbawa po, gusto niyo pong magandang damit. Siyempre po, dalawang uri yan. May original, may version, yung tinatawag nila na gaya-gaya lang. Ngayon, sa isang nilalang na walang kakayahan, kapag ang gusto niya talaga ay original, pag-iipunan niya ng pera para yung benepisyo ng original na yon tumagal sa kanyang paggamit. Amen po ba yon? Subalit ang ilan naman po, sapagkat nakita po nila at nasuri na parang parehas lang, tinitingnan po nila kung yung ano yung mura. Yun ang binibili nila dahil parehas lang sa paningin nila. Subalit ang ginamit na, doon mo na nakita, isang labalang ng fake, punit na. Boy mo bang Diyos? Pangatlo po, ano pa po ang mga sample na maaari po nating hanapan ng magandang benepisyo sa pangmaterial na bagay? Una, pagkain. Pangalawa, damit. Pangatlo po, ang ibibigay ko po sa inyo. Halimbawa po, sa isang lugar na tutunguhan mo, ipalagay natin Singapore. Gustong-gusto mong tumungo roon. Subalit kung ang taglay mo lang ay pamasahe at tutungo ka roon na hindi ka magliliwaliw o mag-iikot, useless din. Sayang pamasahe mo, anong gagawin mo doon? Kaya yung gustong tumungo doon, kailangan meron din baon para pagdating niya doon, makita niya yung benepisyo ng kanya paglalakbay kung ano yung lugar na yon. Amen po ba yon? Alam niyo po, lahat po yan pang material na bagay na minimithi ng tao na makamtan para sila'y masarapan sa kanilang buhay. Subalit dito po, sa paraan ng ating Panginoon, kaukulan sa kabanalan, wala po ditong kaukulan na kailangan gumamit ka ng pera. Wala ditong kaukulan na kailangan marami kang pera, kundi sa dakong ito, kung paano gusto mong makamtan ang benepisyo ng ating Panginoon, isa lang kailangan taglay mo, tapat na puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At pagdating po sa benepisyo na yan, masasambit ko po sa inyo, isa po ako sa pinakamapalad. Alam po ng mga alagad na sa larangan po ng kabanalan na natutunan po namin sa banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, hindi nyo kami maaaring silawin sa salapi. Sapagkat nang kami inakay sa dakong ito, ang unang-unang benepisyo na ibinigay sa amin ng ating Panginoon ay yung magkaroon kami ng kontento sa buhay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, ang mga lingkod na totoo ng ating Panginoon, hindi mo talaga masisilaw sa maraming salapi na, yan siya, lingkod ng Diyos, marami siyang salapi. Hindi po. Sa amin po, bilang mga alagad, papangunahan ko na po kayo, walang rate po sa amin yun. Nakihigit kami natutuwa, yung wala kang pera, nagpakatapat ka sa Diyos. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, sa katotohanan lang po, doon po ako minsan nalulumbay, na ang nagpapakatotoo sa Diyos, na walang ginamit na anumang salapi, kundi ang puso niya, na tumupad sa katotohanan, minsan hindi ba pinaniniwalaan ng iba? Amen? Subalit yung maraming salapi, na ang sabi nga nagpapakatotoo sa Diyos, subalit bakit yun pa ang madalas paniwalaan ng iba? Amen po ba yun? Alam nyo po, sa dakong ito, hindi po namin pinagmasdan kung anong taglay na pangmaterial sa kanyang katawan o anuman sa kanyang kabuhayan ang ginagamit sa dakong ito. Kundi, gaya ng sinampit ni Mami Beth, nila kapatid na Marie, yung mga naunang nagbahagi, sa dakong ito, ang tiniim ng aming puso ay ang katotohanan mula sa Diyos na makapagdudulo sa amin ng kaliwanagan upang ang benepisyo na nais niyang ibaba ay aming makamtan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, mga mahal ko, tuwiran ko pong nakamtan
ang pag-ibig ng Diyos. At sabi nga ni kapatid na Marie, nasambit po niya, kailangan nating sumuko ng buong buo sa ating Panginoon. Kagaya ng tinuro ni Mami Beth, magpakababa. Sapagkat, kung halimbawa po sa partes ng inyong katawan, kalahati lang ng katawan nyo ang isinuko nyo sa ating Panginoon. Anong benepisyo ang kakamti ng kalahati ng katawan mo, samantalang pangmundo ang hinaakbangan nito? Siyempre po, naroon pa rin po na magkakaroon ka ng alinlangan. Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, kung paano ko pong natiim ang puso ko na kamti ng benepisyo ng ating Panginoon, sadya po talagang ipaubaya mo ng buong buo ang sarili mo mula ulo hanggang talampakan upang ang benepisyo na ibababa ng Panginoon ay malaya na makapasok sa iyong katawan. Buhay po ba ang Diyos? At doon ko po nakita, maging sa isang tahanan man, kapag maraming mga display na walang kabuluhan, masakit sa mata. Amen po ba yun? Kaya ang isang tahanan, kapag nakatungo sa isang tahanan at nakita mo maaliwalas yung tahanan, sigurado pag uwi, may tatanggalin sa kanyang tahanan para makita niya maging maganda. Ganyan din po ang ginawa namin mga alagad. Sa tahanan naming lupang ito, sa aming lupang katawan, nakita ng Panginoon ang aming mga laman ng kalooban, ang isip namin na puro pangmundo. Siya po ang nagtanggal ng lahat ng pangmundo na yon at ang inilagay po niyang sinalansan ay ang kanyang salita. Boy po ba ang Diyos? Na wala po kayo makikita na tinanggal niya o inoperahan niya para ibigay yung salita na yon, kundi ikaw mismong tumanggap. Tanggapin niyo lang po, gaya ng ginagawa ng mga kaps at alagad, yung mga matatalito na naming kapatid na sumuko, mga kaps, mga alagad, mga may pinag-aralan, sumuko, sapagkat ang benepisyo ng ating Panginoon ay nakakamtan nila. Amen po ba yun? At yan po ang katotohanan, mga mahal ko, na ang pasubalingan ng ating Panginoon, anak, paano ko ilalayon sa mga anak ko ang nasa ko, samantalang di nila ako maramdaman. So, ibig sabihin po, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, bakit po nakamtan ng mga alagad ang ganitong benepisyo? Sapagkat malaya po namin pinapasok ang lahat ng gusto ng Diyos sa aming buhay. Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw, na pagtupad at pagganap, sadyang wala kang katatakutan. Sapagkat ang ipinatutotoo mo sa dakong ito ay ang katotohanan na ganap sa'yo, ang katotohanan tinanggap mo, at ang katotohanan nadama mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, mga mahal ko, na ang pasubalingan ng Ama, mga tibay kayo, mga galak kayo, sapagkat kailanman ay hindi niya tinitingnan ng tao kung ano yung taglay mo, na ito yung ibigay mo sa kanya para mahalin kanya, kundi kaya niyang ibigay ng pantay sa'yo. Ano man ang taglay mo, pinakamababa ka man, pinakamaliit na nilalang sa mundo, kaya niyang ibigay na ikaw ay itaas niya kapag ikaw ay tumupad ng matapat sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang mga benepisyo. Sabi ko nga po sa inyo, ang aking anak ay malayo sa akin. Kailan lang may balita na sa Singapore na nagkaroon ng riot, ang dami nasaktan, nasugatan. At nang makita ko po sa internet yung balita na yon, alam ko po yung lugar na yun natunguhan po namin, na pinapasyalan po ng pag gusto mong bumili ng mga original na gusto mong bumili. Ang sabi ko po, linggo po naganap yon, sabi ko, Ama, nawa po ang aking anak ay wala sa dako ron. Nag-text ang aking kapatid, nag-text ang isang kaibigan, kumustahin mo ang anak mo, may riot sa Singapore, ganito ang naganap. Marami nasaktan, may sinunog na bus, ganun po ano. Nung maghapon po na yon, hindi po ako nag-text sa aking anak. Dinadama ko po sa puso ko kung okay siya o hindi. Dumulog lang po ako sa Panginoon. Ama, ipadama mo po sa akin kung okay ang aking anak at hindi na kailangan i-text ko po siya. Hanggang maghapon, lumipas isang araw, pangalawang araw, hindi rin nagte-text ang aking anak. Siyempre po, pag ganyan po ang nararamdaman mo bilang magulang, doon ay entra si kalaban. Andun yung parang lalaroin ng isip mo na, yung anak mo nakasama. Ganyan, sigurado, makikita nyo po yung makasasakit at makasasama sa'yo, sigurado dala ng kalaban yun Subalit kapag matindi ang pananalig mo na ang Diyos ang gagawa ng lahat ng magagandang benepisyo na ito, wala kang bagabag. Amen po ba yun? Hanggang lumipas ang 2 araw, hindi nagtitext ang aking anak. Sabi ko kay kapatid na Pearl, ito talagang si Abby, may mga nagbalita na pala doon, hindi man lang nag-update. Ano na kayo nangyari sa kanila? Bilang ina, ano po? Subalit salamat sa Ama, sapagkat uunahan ka na ng Diyos. Hindi na kailangan pumunta ka para mamasahe, alamin mo kung kumusta ang anak mo,
kundi ang benepisyo ng ating Panginoon, alam niya na ikaw naglilingkod ng tapat, ipadadama sa'yo, laligtas ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At pagkaraan 3 araw, Ma, don't worry, I'm okay. Alam niyo po, napakasarap sapagkat sa mga kaganapang ganyan na aming natatanggap na ingatan ng aming mga anak, ay isang napakalaking tatak sa puso namin para hindi na kami lumisan sa Diyos. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? At hindi lang po yun. Yung mga taong nananakit po sa amin, hindi man kami magkaganti, ang benepisyo ng ating Panginoon, siya ang gaganti. Buhay mo ba ang Diyos? Totoo po ba yun? Totoo po yun. Kaya hindi kailangan madungisan pa ang kamay mo, hindi kailangan madungisan pa ang labi mo, hindi kailangan madungisan pa ang buong katawan mo para gumanti ka sa kapwa mo. May Diyos. Ang tamang timbangan, ang tamang kahatulan, ang tamang kaparusahan. Ayan po mga benepisyo na po ng ating Panginoon. O ngayon po, kung wala po kayong pera, ngumiti po kayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Bakit? Sapagkat lahat ng kaganapan na aming inihahayag po sa inyo, katotohanan na nagaganap po sa amin. Sapagkat sa bawat araw, sabi ko nga po, kaya ko po ito binabahagi sa inyo, hindi po ito habang panahon makakamtan mo pag hindi ka naging tapat. Kailangan maging tapat ka para habang panahon mo makamtan. Sapagkat may mga pangyayari po na halimbawa, unang hingi mo sa Diyos, binigyan ka niya. Ngayon syempre okay ano, yung utos niya sa'yo, yung atas niya sa'yo, ginawa mo. Pangalawang hingi mo sa Diyos, pinagbigyan ka pa rin. So syempre, andun yung pagkakataon na nabigyan ko naman na siya, nabigyan ko na ng ganito. Pwede na siguro iamoy ko na yung sarili ko. Pangatlong pagkakataon, pinagbigyan ka pa rin ng Diyos. Subalit dahil doon sa pag-amot mo sa sarili mo, hindi mo namamalayan, nagiging greedy ka na doon sa ibinibigay sa'yo ng Diyos. Kaya yung gustong ipagtabal sa'yo ng Diyos, hindi mo na nagaganap. Sa palagay niyo po ba, yung benepisyo na yun, tuloy-tuloy niyo makakamtan? Hindi. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ano ang tip? Kapag pinagparaya mo ang katawan mo, ang buong pagkatao mo sa Diyos, hayaan mo siyang gumanap para sa'yo. Amen po ba yun? Huwag niyo pong hahaluan ng bilang pagkatao. Sabi nga ng ating mahal na Apo Kunching sa tuwina, kung ang mangingibabaw la bilang katauhan, abay wala maglilingkod. Totoo po yun. At kung ang mangingibabaw ay bilang katauhan, wala magbabata. Sa katotohanan lang po. Bakit po nakapagbabata? Sapagkat ito po, ako mabilang sa aking sarili, bibigay ko pong tips sa inyo. Simple lang po, Ama, yamang pinahintulot mo po na ako ay makatanggap ng ganito na mula sa'yo, ibibigay ko po itong lahat sa nasa mo. At wala akong ititira kahit isa sa aking sarili. Hihintayin ko ang kalooban mo kung kailan ako bibigyan. Buhay mo ba ang Diyos? Alam niyo po, pag ginawa niyo po yun, pag binigyan naman kayo ng Ama, sisiguraduhin niya na sobra ang galak niyo. Buhay mo ba ang Diyos? Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi maaaring linlangin. At ang mga benepisyo na ibinababa niya, sigurado siya na sa'yo ibibigay. Amen? Hindi siya nagdadala. Halimbawa po, malapit mo na makamtan. Nakita kanyang tapat na tapat. Hindi siya kagaya ng tao na kapag may dumating, pwede niyang isalin. Hindi po. Pag tapat na tapat ka sa paningin ng tao ay wala kang kwenta. Subalit sa Diyos ay may kwenta ka, hindi niya yun isasalin sa iba kahit sino ka pa. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kailangan po yung pagiging matapat at pagsuko ng buong buo sa ating Panginoon, kailangan po yun dire-diretso. Amen po ba yun? Kaya ngayon, mga kapatid, ito iwanan ko po sa inyo. Alam ko po, may isa pang magbabahagi na sobra-sobrang benepisyo ang natanggap niya sa buhay niya. Kaya siya pa ang magpapangwakas. Ito lang po iwanan ko po sa inyo. Upang patuloy niyo pong makamtan, sabi ko nga po sa inyo, siguro marami sa inyo, may mga kamag-anak kayo, may mga insurance. Nang kami naglingkod po, may mga insurance din po kami. Kung ano-anong klaseng insurance. Subalit nung na-sure na po namin na ang Diyos ang pinaglilingkuran namin, cut ang lahat ng insurance. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya ang pinag-uusapan po namin, paano kaya pag namatay tayo? Anong sabi ni Mami Beth? Ang daming mga kapatid mo sa kapatiran, ipalilibing ka ng maayos. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Halimbawa, hindi ka makapag-aral. Maaaring gumamit ang Diyos para ibigay sa'yo. Yun po yung mga benepisyo na hindi makita ng tao. Amen? Subalit kapag ikaw ay naglingkod ng totoo sa Diyos, buong-buo ibinigay mo sa Diyos, lahat ng benepisyo ng ating Panginoon. Hindi nyo man siya nakikita, hindi nyo man siya mahawakan, subalit siya'y kayang gumawa, maaaring gumamit ng nilalang upang iangkop sa iyong kalooban, sisiguraduhin ko po sa inyo,
kayo'y magtatagumpay. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mami. Kung tuwiran nyo lang pong ginamnam ang bahagi ng Diyos sa dakong ito sa katauhan po ng ating Mother of the House, ay sadyang magagalak ang puso ninyo. Amen po ba? Sapagkat sa kanya pong pagbabahagi ay ibinahagi po ang mga tips kung papaano nga po ba ninyo makakamtan ang bahagi ng Diyos. Na ang una nga po ay katapatan, makatotohanan, pagpapakababa, at pagsukong ganap. Sa gayon po, sapagkat hindi po niya yun maibabahagi sa harapang ito kung hindi po nagaganap sa kanyang buhay. Sapagkat bilang mga hinirang, nasasaksihan din po namin sa kanyang katauhan kung papaano po siya gumanap bilang Mother of the House na sadyang pinili ng ating Ama para sa dakong ito. Kaya, Mami, muli maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos para po sa panghuling pagbabahagi po ng ating kapatid. Isa po nating kapatid na patuloy na lumalaban sa buhay upang patuloy na mapatotohanan sa kanya ng Ama kung sino nga po ba ang sinusundan niya. Kung sino nga po ba ang pinaglilingkuran niya. Sapagkat sa bawat araw, anuman po ang kanyang harapin, buong tapang na hinaharap sapagkat batid niyang ang Diyos ay buhay. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay para sa ating kapatid na Isidora. Salamat kapatid. Buhay ang Diyos! Good morning! Sino po ba ang mga ngayon lang nagpunta rito? Yung ngayon lang. Yung first timer, wala po. So, kilala na si Isidora. Nais ko lang po sa ilarawan sa internet. Marami po nanonood sa internet eh. Hindi po nila nakikita. Kasi po, walang nakaupo sa harap pag wala si Apo Conching. Kasi pag nandito si Apo Conching, sa harapan sila lahat, gusto nila mauna sa bendisyon. Ilarawan ko lang po sa inyo, mga taga-internet, lalo na si Mami Feli, si Apo, mahal na Apo Conching, at yung mga alagad sa Japan, yung mga nasa New Jersey, kung saan-saan lugar pa ng bansa. Punong-puno po kami, yung mga alagad nandun lang po sa gilid. Hindi po sila nakakalat sa harapan. Punong-puno. Palapakan nyo naman mga alagad. Kasi hindi sila nagpapakita. Eh, alam niyo po, ang biyaya ng Diyos sa amin, hindi, minsan nga sabi nga let's talk, let's mistake. Pero napakadaldal po ni Isidora, paghiwagan ng Panginoon, ang hiwagan ng Ama ang pinag-uusapan eh. Pagpaman niyo na po kung maging madaldal ako, amen po ba? Ang papalakpakan niyo po, hindi si Isidora. Yung binabahagi po ni Isidora, nakaloob ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Buhay po bang Diyos? Si Isidora nabanggit ni Tita Beth. Bago ko banggitin yung sinabi ni Tita Beth, si Tita Beth po, si Madam Beth po ang promotor o ang dahilan kung bakit si Isidora natuto mag-computer. Nagpa-enroll po ako sa St. Mary's dahil kay Tita Beth, kahit basic computer lang. Napakalaking bagay po sa akin noon. Alam niyo kung bakit? Napanood po ko po sa Skype si Apo Conching nasa Japan. Siyempre, kung hindi po ako marunong pumindot ng computer, kahit nasa bahay lang po ako, wala akong nalalaman. Nung pinindot ko lang, kapatid Vicky, kumare, yung Facebook mo, inopen ko. Doon ko po napanood ang buong mensahe niya, Apo Conching. Alam niyo po mga kapatid, ang mensahe, hindi kailang memoryahin mo. Tatandaan mo lang kung ano yung tumatalab sa'yo. Doon po sa mensahe niya, Apo Conching, habang nasa Japan siya, mayroon po akong tinandaan na hindi ko makalimutan. Kasi ko, baka sa buhay ko nangyayari yun eh. Nasabi niya, huwag kang matakot. Nakikita ko si Apo Conching, Apo, patawad po, balot na balot. Ginaw na ginaw, malamig po kasi doon. Naka-overall coat siya, naka-scarf siya, na talaga namang mapipil mo yung espiritu kapag si Apo Conching nagsalita. Kahit yung katawang lupa ni Apo Conching nakakaramdam ng ginaw. Buhay po ang mensahe niya. Amen po ba? Na ang sabi po niya doon sa mensahe niya, hindi ko man maisalin sa bibig ko sapagkat hindi po ako si Apo Conching. Yung sarili ko lang pong pagkaintindi. Maiksi lang naman lang naintindihan ko o inunawa ko sa mensahe. Na ang pagkaintindi ko po sa sinabi ni Apo Conching, huwag kayong matakot.
Huwag kayong matakot, huwag kayong mabahala. Kung hindi man kayo maunawaan ng inyong kapwa. Amen po ba? Halimbawa, gumaganap kami, hindi kami naintindihan aming kapwa. Hindi po namin hawak yun. Hindi po namin kayo obligahin na unawain kami o unawain ang aming mga ginagawa. Yun ang pagkaintindi ko. Subalit, matakot ka kung hanggang sa ngayon, sa buhay mo, gumagawa ka pa ng masama. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Salamat po, sabihin sa akin ni Apo Konsing na nakabaon po sa puso ko. Kasi po, sayang naman yung 10 taon kung wala akong natutunan. Ito po, nabanggit niya Tita Beth, na siya ay dinalisay ng Panginoon. Dinaan siya sa mga pagsubok sa kanyang ugali. Ako po, batid ng Panginoon ang ugali ko. Pero hindi niya ako sinubukan doon. Sinubukan niya po ako sa karamdaman. Ako lang po ang alagad. Mga alagad, mga kapwa ko alagad, ano po ang sakit ni Isidora? Cancer sa dugo. Mula dulo ng kuko ko hanggang dulo ng buko, cancer. Kaya mukhang cancer na ako, palakpan natin ang buhay na Diyos. Ito lang po, nung hindi ko pa alam na naalis si Apo Anong araw ba umalis si Apo? Saturday, Friday, check up ko sa leukemia. Lumuwas ako. Hindi po ako nagpunta ng Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Marami po nangyari sa buhay ko. Nagising, maganda po ang check-up ng leukemia. Normal na normal ako Ang blood count ko, normal. Palakpakan ng buhay na Diyos. Itong ginamit ni Tita Beth na si Satanas, yung bagitin yun Ang ano ko lang, kalaban kalaban. Binubuting-ting po ako. Tingnan ko lang, Isidora. Kung hindi ka matitinag sa gagawin ko sa'yo. Nagising ako isang madaling araw. Diyos ko po, parang nalaglag yung puson ko. Napakasakit. Hindi po kirot. Yung parang biglang may bumagsak sa lower part ng inyong puson sa kanan. Nasabi ko, wag naman po, Panginoon, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kauupira lang po ng aking abdo. Wala pang 1 buwan. Ang akala ko, appendix. Kung dinadalisay kami ng Panginoon dahil sa mga pangyayaring yon, ikukwento ko po sa inyo na hindi po ako nasindak. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Noong naramdaman ko yung sakit na yon, sinapo ko yung puson ko at nagdasal ako. Masakit ang pakiramdam ko. Uminom ako ng tubig. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ayoko nang abalahin yung mga kasama ko sa bahay. Hating gabi, madaling araw. Kung nang abala ka, sayang naman yung tulong ng anak ko. Nag-iisang kasama ko lang yung anak ko, yung panganay. Ngayon, nung nakainom na ako, nakaihi na, hinahaplos sa puso, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Huwag niyo po akong papabayaan. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Amen po ba? Kasi sa Kanya, ako nananalig na siya ang aking dakilang manggagamot. Dahil kung hindi ako nanalig, 2005 pa, nakalibing na ako. Amen po ba? Alam niyo po ba ang ginawa ng Panginoon? Nung nahipo-hipo ko yung puson ko, nahiga ako ulit, nakainom na ako, nakaihi na ako, nawala. Nawala yung sakit. Pero napakatindi po nung sakit na hindi ko kaya. Ngayon po, dahil alam namin kung sino ang tatawagan namin, hindi mo pwedeng i-text si Apo, hindi mo tawagan, nasa Japan. Kinabukasan, wala akong kinuwentuhan. Naka-post po ito sa Facebook. Wala akong kinuwentuhan kahit yung anak ko, kahit yung mga kasamahan, mga nagtatrabaho sa bahay, wala akong kinuwentuhan. Tinext ko yung sekretarya ng doktor ko, I'm in pain. Ano pong gagawin ko? Akala ko examinin na naman dugo ko tagtag na examine ng dugo Ang sabi ni Doc, magpa-ER ka na. Sa ER, malalaman nila kung anong gagawin sa'yo. So, yun po ang ginawa ko. Sa madaling salita, nagpunta ako ng emergency room ng hospital sa Baliwag, sa Castro. Wala, naka-tricycle ako. Parang relax lang. Na, sa pagdating doon, Mrs., sino pong kasama nyo? Wala. Ako, napakalakas naman ng loob mo. Pinalakas ako ng Ama. Pinalakas niya ako. Tulad ng paglaban ni Madam Beth sa mga pagsubok, ako po, dinadalisay dahil sa aking mga karamdaman. Pinayurinalysis ako. Paron-parito ako. Hanggang walang nakita sa ihi. Wala akong impeksyon. Kailangan mo magpa-ultrasound. Pinukpok yung dito ko, napaganyan ako.
bato na pala yun. So, para hindi manghula, pina-ultrasound ako. Di nakahiga na, pinatagid ako. Naku, misis, ang haba-haba ng bato mo. Kidney stone, bato sa bato. Kung ang kalingkingan ko maikli, yung kalahati niyan, ganun po kahaba. Tapos, ang sabi nung radiologist, yung nag-ultrasound, Mrs., kaya ka nasaktan o kaya may masakit kang naramdaman, natipyas yung bato, nalaglag sa pantog mo. Napakasakit nun. Nalaglag sa pantog mo, naiihi mo na yun, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, wala akong pag-aalala at hindi ako nasisindak. Basta nananatili ako sa Panginoon. Alam niyo po, nung habang pinapakita sa akin yung bato na yun na kulay puti na mahaba, ang nabanggit ko lang po, Jesus, King of Mercy, I trust in you. Kasi po, kaya ako buhay hanggang ngayon. Natas nga ako kagabi sa sinabi ni Father Jeff, tingnan niyo yung nanay ni Buko, buhay pa hanggang ngayon. Kung leukemia po ang sakit niyo, cancer sa dugo, at kung ano-ano pa ang mga tumutubo, kamukha ng abdo ko. Hindi ako pwedeng operahin. Dahil sa leukemia ang sakit ko, wala akong dugo. Ang sabi ng leukemia doktor ko, sasalinin akong dugo, pero hindi nangyari. Bakit? Alam niyo po, bago ako pumunta sa ospital o bago ako operahin, ang text niya po kung ang pinananaligan ko. Babasbasa ng Ama ang mga kamay na gagamitin sa'yo. Binasbasan ka po. Bilib na bilib ang doktor, ang surgeon ko. Mrs. De La Cruz, talong-talo mo yung asawa mo. Nung inoperahan ko yung asawa mo sa bato, yung bato sa abdo, tinanggal ang abdo, 3 oras ako. Kaya 200,000 ang charge sa kanya. Samantala ikaw, may leukemia ka, hindi ka nag-bleed, hindi ka dumugo, 30 minutes lang tapos na ako. Yun po ay hindi gawa ng tao. Kapag nasa bingit po kayo ng mga kapahamakan na katulad niyan, Nanang, good night po. Good night po doon sa mga natutulog. Na kung nakabingit po kayo sa mga pagsubok, tulad ng danas namin, baka akala nyo si Apo Kunsing, ang pagpunta sa Japan, pagsubok din po yun. Amen po ba? Ang lahat na nangyayari sa amin, pagdalisay. Dahil gumaganap po kami ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Isipin mo, may leukemia na operahan. Eto, wala pa, sa 21 pa po ako mag-iisang buwan. Eto na naman, bato sa bato. Ano, ipapatanggal ko yung bato ko? Hindi po. Sa pamamagitan po ng sinasabi ni Apo ng mga dahon-dahon, matatanggal po yung bato sa aking bato. Ipalakpakan nyo naman ang buhay na Diyos. At ang sorpresa po sa akin, maraming nanlalait kasi sa gawain ito sa mga dahon-dahon. Ang sorpresa, kapatid na Berhel, patutuo ka, halika dito anak. Si kapatid na Berhel, nasaan ka? Halika rito. May patutuo ko sa kanila. Alam niyo po, Mrs., iinom po kayo ng gamot ng 1 linggo. Bilhin nyo na dyan sa pharmacy, meron po kaming gamot. Ako naman po ay masunurin. Eto po, pagdating ko ng bahay, iinom ako. Binasa ko muna, malabo ang mata ko. Tinignan ko pinakamalaking letra. Ano ang nakasulat, kapatid? Sambong leaf. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kita mo na? Samantala dito kay Apo Kunsing, libre. Sa ospital may bayad. Amen po ba? Sambong lang pala pinapainom sa akin. Alam niyo po, kapag kulang kayo sa pananalig, iasa niyo yung buhay niyo sa doktor, kakatasin po yung bulsa niyo. Kakatasin. Mabuti na lang po, si Isidora, bulsa lang. Yung utak ko, yung puso ko, hindi po nakakatas ng kalaban ni Satanas. Sapagkat, kung ginamit man na instrumento si Apo Kunsing bilang manggagamot, sa kalagayan ko po, hindi ako pwede magtagal na in pain. Ang advice po ng hematologist ko, tumakbo agad sa AR at
ang mga doktor sa ER ang bahala kung anong gagawin sa'yo kasi malayo po yung Maynila. Sumusunod po ako sapagkat kung hindi po ako sumunod, lalong-lalo na po, unang-una po kay Apo Kunching, sa mga mensahe niya, sa mga tinuturan niya sa akin, wala na pong Isidora ngayon. Ngayon po, gumaganda pa si Isidora. Amen po ba? Nakita niyo po ba ang buhok ko pumupula? May nagsabi po sa akin. Dali lang po. May nagsabi po sa akin, "Hoy, ang ganda-ganda mo naman, ang puti-puti mo naman. Bakit ganyan yung buhok mo? Itim na itim, mukha kang unggo." Praise God. Yun ang mga taong wala sa Diyos. Yun ang mga taong hindi alam na nakakasakit sila ng damdamin ng tao, ng kapwa nila. Alam mong ginawa ko ngayon, pumunta ako sa parlor. Paano ko babaguhin yung kulay ng buhok ko? Para hindi ako magmukhang unggo. Alam niyo po, mayroon pa lang sabi sa akin baka makarating hindi ko na magitin kung sino, no? Ate, ang ganda-ganda mo pag nakaharap ka. Pag nakatalikod pala, ang ganda-ganda ko pag nakatalikod ka, lalo na slim ka ngayon. Sarap ng pakiramdam. Mahaba pa buhok ko nung sinabi niya yon. Huwag ka na humarap ha. Talikod ka na lang. Alam niyo po yung mga ganyan panalat, yung nagdadalisay sa amin. Kaya po pula. Sabi nung sa parlor, hindi pa aabot yung birthday mo, mami, sa May. Pula na lahat yan. Ang ibig ko sabihin, kung ang Panginoon nagbago ng kasuotan, bakit yung kanyang mga alagad hindi magbago? Amen po ba? Hindi yung buhok ko ang titingnan nyo, yung ugali ko. Kasi mayroong mga nakatatak, lalo na yung mga kapitbahay ko, na si Isidora ay matalas, si Isidora ay lahat yun nakatatak sa isip nila. Ang puso ni Isidora ay wala kayong karapatan manghusga. Hindi nyo mababasa ang nilalaman ng puso ng kahit sino. Alam niyo po kapatid, hindi lang ako ang may pagsubok, hindi lang ako dinadalisay, lahat tayo. Alagad ka man o alagaw ka man. Amen po ba? Palapakan nyo nga mga alagaw. Credit po kay Nanay yun, kay Nanay Iya, yung salitang alagaw. Sapagkat hindi naman po kami nagpapakaseryoso na parang mga manang kami. Actually, yung mga lang kalampitin dyan sa akin, hinahangaan nila yan. Yung namayapang si Tatang, alam niya kung ano daw ang suot ko, yun ang kulay ng hika ko. Ako lang po ang gumagawa niya at kung gusto niyo po, igawa ko po kayo. Amen po ba? Ang biyaya ng Diyos, siksik, liglig, umaapaw, nagtatrabaho po yung kalaban. Kung si Mami Bet, si Madam Bet, sinusubukan sa kanyang kataasan sa pag-uugali, alam po ng mahal na Apo Kunching na hindi mataas ang ugali ko, madali akong umiyak, madali akong magpakababa, madali akong magpakumbaba. Sana ko sinusubok sa karamdaman. Kaso ang sagot ko, hindi ako natitinag. Hindi ako nasisindak. Ako'y panatag. Amen? Gusto niyo po bang manahin yan? Yung panatag kayo, yung hindi kayo nasisindak, yung parang wala lang. Alam niyo pong kapiling yung banal na espiritu. Bakit po kayo matatakot? Anytime, ang tanong ni Father Jess kagabi, sinong natatakot mamatay? Wala. Kung ngayon na. Di ba? Kung ngayon na kayo kukunin, papayag ba kayo? Umurong biglang dila ni Isidora. Umurong talaga. Sabi ko, Lord, gusto ko mabuhay. Masarap yata mabuhay pagkapiling mo ang Ama. Alam niyo po yung mensahe niya po, hindi ko ma-translate ng word for word. Ganun na yun Kung nabubuhay ka at sinasabi mo, kilala mo ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, o di kaya sabihin mo na lang na makakristo ka. Ang interpretasyon ko doon, makakristo ka nga. Kristo, Kristo, Kristo. Diyos ko po, Diyos ko po, Diyos ko po. Subalit ang gawain mo ay hindi makakristo. Yun po ang nakakatakot. Amen po ba? Kaya po, kapag nanggaling na dito yung tagasunod o pasyente man at naminsahian na ng banal na Apo Kunching, at biglang pumanaw
ang tinatanong ko agad yung first name. Kasi ang tungkulin ko po ay prayer warrior, tagapanalangin. Kaya inalam ko lang ang pangalan nung namayapa na at ipinagdasal ko siya, kasama na siya ng Ama. Amen po. Kung nandito po kayo at hinihintay nyo lang yung katawan lupa ni Apo Konsing, nagkamali po kayo. Nandito nga po ang banal na Espiritu, nakasubaybay sa atin. Siya po ang dakilang manggagamot. Ginagamit po yung katawan lupa ni Apo Konsing. At kahit saan lupalop ng daigdig makarating si Apo Konsing, kasama niya ang banal na Espiritu. Naiwan yung mga alagad. Bakit yung mga alagad ni Kristo noon, pag makahiwalay kay Kristo, wala na ba silang Espiritu? Bakit ang mga alagad ni Apo Konsing, kapag wala si Apo Konsing, wala na ba kaming Espiritu? Amen po ba? Kung sa narinig nyo ngayon, kung bakit ako ang pampinali, lagpas na po tayo sa oras. Samantalang alas 3 lang, tapos na. Sapagkat ang narinig nyo ay hindi nyo narinig doon sa mga nagbahagi. Amen po ba? Na ang banal na Espiritu, ang dakilang manggagamot ni Isidora, kahit nagpapadoktor siya, pinanghahawakan ko yung sinasabi ng banal na Espiritu sa pamagitan ni Apo Konsing, hindi pa po ako mamamatay dahil hindi pa nakatakda. Maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat po kapatid. Sa atin pong nasilayan, bagamat marami pong pinagdaraanan, ay patuloy pa rin pong lumalaban. Amen po ba? Yun po yung nakita natin sa ating kapatid na kung wala po sa kanya ang Diyos, malulugmok na po siya, hindi na po makakalaban. Subalit, papurit pasalamat sa Ama sa bahagi niya sa dakong ito, upang sa gayon po ang mga nalulugmok ay itayo po niya upang lumaban. Buhay po ba ang Diyos? Maraming salamat po sa bawat dumalo po sa gawain ito. Nawa po ang bawat isa ay makatanggap kung ano po ba ang nasa ng Ama na makamtan ng bawat isa. Sapagkat wala pong ninais ng Ama na makasasama. Amen po ba yun? Kaya kung nagnanasa po ang bawat isa na makamtan ng benepisyong yaon, may kondisyon na kailangan po nating tumupad ng may katapatan, makatotohanan, kababaan, at pagsukong ganap sa ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, para po sa pangwakas na panalangin, tinatawagan ko po ang ating kapatid na Dory upang pangunahan po ang ating pangwakas na panalangin. Magsaluhod po ang lahat. Aleluya, aleluya, aleluya. Sa pangalan ng katastasan, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tayo pong lahat. Simpikado kong sa vida. Simpikado kong sa vida. Simpikado kong sa vida. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami po ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. O Jesus, Hari ng awa. O Diyos samang dakila at makapangyarihan, papurit pasasalamat namin sa iyo ay muli naming ibinabalik. Salamat, Ama ko, sa araw na ito na kami muling inakay mo sa banal na dambana mo upang muling alayan ng haing mainam mo. Salamat, Ama ko, sa mga kapatid kong naririto na tumugon sa panawagan mo at tuwirang nagsusumakit na makatalima ng ayon sa kalooban mo. Salamat, Ama ko, sa patuloy na pag-aalay pagbabahagi mo sa mga biyaya mo. Salamat, Ama ko, sa kalakasan, sa kalusugan, sa tibay katatagan, sa pag-asa at kaliwanagan na tuwina ay alay mo para sa mga minamahal na anak mo. Salamat, Ama ko, sa mga kapatid ko na ginamit mo na inalayan ng iyong banal na espiritu upang magpatotoo ng kadakilaan at kahiwagaan mo. Salamat, Ama ko, sa mga kapatid ko, pasyente, tagasunod, mga lingkod na naturingan mo, alagad at kaps, na tinawagan mo sa araw na ito. Salamat, Ama ko. Salamat sa mga banal na aral mo na tuwing na binabahagi mo sa aming mga anak mo. Muli, Ama, itinataas ko sa iyo ang mga anak mong naririto na hindi man tuwirang lumuluwas sa mga labi namin, Ama ko, ang bawat panambita namin ito, subalit higit mong nababatid ito, at nawa, Ama ko, dinggin mo bawat panambita ng mga anak mo, lalo't higit sa ikabubuti nito. Sa mga kapatid ko na may karamdaman na inakay mo sa araw na ito, na nagmimiti, nakagaling na'y kanilang makamtan, naway ipagkaloob mong lubusan ito, Ama ko, hindi lamang kagalingan ng kanilang lupang katawan, higit ng kanilang mga kaluluwa. Sa mga kapatid ko na may iba't ibang dalahing pasanin sa buhay ito, sa pamamagitan lamang ng pakikinig ng mga aral mo, naway nakadama ng kagaanan sa kanilang puso at kalooban. Nawa, Ama ko, sa tuwina ipagkaloob mo kapayapaan ng aming kaisipan, kapanatagan ng aming kalooban, at lahat ng haing mainam mo sa araw na ito. Naway ganap namin nakamtan ito na maitim mo sa aming puso't kaisipan, at ganap naming maisabuhay ito upang walang nasayang sa pag-aalay mo. Muli, Ama, kaming mga anak mo na naririto, naway pakabasbasan mo, pagharian mong totoo ng iyong banal na espiritu upang di na mawalay pa sa iyo. At nawa, Ama ko, umuwing may kagalakan ang bawat isa sa mga anak mo na tumugon sa panawagan mo. Sa aming paglisan, Ama ko, sa dakong ito, naway pakabasbasan mo ang aming daraanan, lalo't higit ang mga kapatid ko na malayo-layo rin naman ang kanilang mga tahanan. Naway makarating sila na may kaligtasan at kapayapaan, gayon din ang kanilang mga daratnan. Ang lahat ng ito, Ama, ay tinataas namin sa iyo, at walang hanggang papurit pasasalamat ang muli naming ibinabalik sa iyo. Sa pangalan ay buktong na anak na Hesukristo ang aming Panginoon, sa liwanag at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu,
sa patnubay gabay na mahal na inang Birheng Santa Maria at sa amin, pangalan ng Apo Conching, na wala man ngayon bilang katauhan. Subalit ang iyong banal na espiritu kailanmay di nawawalay sa dakong ito. Patuloy-patuloy nagbabahagi, nagpapadama ng pagmamahal mo. Amen. Sa pangalan ng kataas-taasan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo.